Buo na ang tiwala ni JJ Redick kay Dalton Knecht, may ipinangako. D'Anthony Melton, nagtapos na ang season. Golden State binali ang Hawks. At Steph gumawa ng kahangahangang separation sa huling laro. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pang-formang shoes, trendy new arrival couple casual shoes, lightweight breathable shoes for men's and women's, mabibili lamang sa halagang 1,999 pesos. I-click lamang ang link sa comment section. Inihayag ni JJ Redick ng Lakers ang gantimpala para kay Dalton Knecht matapos ang makapangyarihang laro ng rookie laban sa Jazz. Noong Martes ng gabi, muling tumingin ang Lakers kay Knecht upang punan ang ikalimang pwesto sa starting lineup dahil sa patuloy na mga issue sa injury ni Hachimura. Ipinamalas ni Knecht ang husay sa tatlong naunang laro bago ang kanilang laban sa NBA Cup kontra Jazz at sa bawat laro, lalo niyang pinatutunayan ang kanyang kahalagahan bilang mahalagang bahagi ng rotation ng Purple and Gold. Ngunit sa laban kontra Jazz, itinaas pa ni Knecht ang antas ng kanyang laro. Gumawa ng 9 kabilang ang sunod-sunod na pag-init sa third quarter na ikinagalit ng head coach ng Jazz na si Will Hardy. Hindi napigilan si Knecht habang nag-score ng sunod-sunod para sa Lakers mula sa dulo ng ikatlong quarter hanggang simula ng ika-4 na quarter. Siya ang naging pangunahing dahilan kung paano lumamang ng husto ang Lakers laban sa Jazz na nagtapos na panalo. Mukhang mas maganda pa ang hinaharap ni Knecht dahil sa kanyang kamangha-manghang laro kamakailan na nagbigay sa kanya ng tiwala ni head coach JJ Redick at ng buong team. Ayon kay Jovan Buha ng The Athletic, ang biglang pag-usbong ng opensa ni Knecht ay nagbigay sa kanya ng mas malaking tiwala mula sa coaching staff ng Lakers na magre-resulta sa mas maraming minuto para sa kanya, ayon kay Redick. Sa kabila ng hindi tiyak na estado ni Hachimura, may malaking pagkakataon si Knecht na makuha ang panimulang posisyon sa lineup ng Lakers. Sa kabila nito, mahirap nang limitahan ang oras ni Knecht sa court matapos ang kanyang magagandang laro nitong nakaraang 4 na laro. Malaki ang maitutulong nito sa kumpiyansa ng rookie kung gagantimpalaan siya para sa kanyang mahusay na paglalaro at mukhang gagawin ng Lakers ang lahat upang suportahan ang kanyang pag-angat. Ang dahilan kung bakit naging malaking steal ang pag-draft kay Dalton Knecht ng Lakers ay ang handa na niyang NBA skill set. Ang anumang team ni na LeBron at Davis ay nangangailangan ng shooters at bagay na bagay si Knecht sa pangangailangang iyon. Ngunit ang kanyang personalidad at tapang ang lalong nagpatibay ng kanyang koneksyon sa buong team. Hindi rin maitago ni head coach Redick ang paghanga sa epekto ni Knecht na lampas sa kakayahan niyang magbigay ng space sa floor. Wala siyang takot sa epekto nito sa enerhiya ng grupo, pati na rin sa enerhiya ng arena, hindi lang ngayong gabi, kundi maging sa laban kontra Memphis o sa simula ng fourth quarter nang talunin natin ang Sacramento dito. Ang kanyang shot making ang nagpapaalab sa amin, isa itong tunay na sandata para sa aming team, sabi ni Redick sa opisyal na NBA account sa Twitter. Sa sumunod na balita, Warriors guard na si D'Anthony Melton sasailalim sa season-ending knee surgery. Si Melton ng Golden State Warriors ay kinakailangang sumailalim sa knee surgery na magwawakas sa kanyang season matapos ang natuklasang left ACL sprain. Inanunsyo ng team nitong Miyerkules na sasailalim si Melton sa isang operasyon para sa sprained left anterior cruciate ligament na sinabi ni Steve Kerr na bahagyang napunit. Si Melton, na hindi nakapaglaro sa huling 2 laro, ay nagmuni-muni sa kanyang kalagayan nitong mga nakaraang araw ayon kay Kerr. Batay sa mga pagsusuri, napagdesisyonan na ang operasyon ang pinakamainam na opsyon ayon sa Warriors. Si Melton, na nagkaroon din ng problema sa kanyang likod, ay itinuturing na magiging starting backcourt partner ni Stephen Curry. Napakasamang balita nito, napakalungkot para kay D'Anthony, napakahusay niyang akma sa amin at sobrang excited kami na makasama siya. Malinaw na siya sana ang magiging starter namin sa tabi ni Steph, sabi ni Kerr. Ang maganda, bata pa siya at ang ganitong operasyon ay karaniwan na sa panahon ngayon, kaya malaki ang tsansang makabalik siya at maipagpatuloy ang kanyang karir. Pero ramdam ko ang hirap niya at nakakapanlumo rin ito para sa amin. Sa 6 na laro, kung saan 2 beses siyang nagsimula, nagtala si Melton ng average na 10.3 points, 3.3 rebounds, and 2.8 assists in 20.2 minutes. Hindi siya nakapaglaro sa 5 laro dahil sa strained lower back. Ngayon, si Lindy Waters, na tulad ni Melton ay mahusay sa depensa bukod pa sa kanyang kakayahang umiskor, ang magiging regular starter pansamantala. Kasama siya sa starting 5 para sa laro ng Miyerkules laban sa Atlanta Hawks. Ang Warriors ay magpapalitan ng iba't ibang kombinasyon upang matukoy kung ano ang epektibo. Sa kabutihang palad, malalim ang aming roster at handa ang mga tao na punan ang puwang, sabi ni Kerr
na binanggit din na patuloy niyang kinakausap si Melton tungkol sa kanyang karir at ang nalalapit nitong pagiging free agent. Maraming naging usapan sa likod ng mga eksena. Nadismaya siya, pero alam niyang ito ang tamang desisyon. Sinabi niya sa akin na ginugol niya ang huling ilang araw upang maintindihan at pag-isipan kung ano ang pinakaangkop. Ito ang tamang desisyon. Hindi pwedeng baliwalain ang bahagyang punit na ACL at isipin na magiging maayos lang kung ipagpapatuloy niya ang paglalaro. Speaking of Warriors, natalo ang Atlanta Hawks sa Golden State Warriors sa kabila ng kanilang kumpletong lineup nitong Miyerkules ng gabi. Sa tulong ng masinsinang depensa at agresibong paglalaro ni Andrew Wiggins, madali nilang tinalo ang Atlanta Hawks. Pinangunahan ni Wiggins na may 27 points, nag-ambag din si Steph Curry ng 23 points habang pinanatili ng Warriors si Trae Young sa 12 points at ang Hawks sa 33.3% shooting overall. Si Lindy Waters ang nagsimula sa kanyang ikatlong sunod na laro, pumalit kay DeAnthony Melton na sasailalim sa season-ending ACL surgery sa starting lineup. Nagustuhan ng Warriors hindi lamang ang angkop ni Waters bilang starter kundi pati na rin ang mas maayos na daloy ng bench rotation. Si Jonathan Kuminga ay gumawa din ng 6 na puntos sa kanyang unang 5 minuto. Habang umiinit ang Warriors, pinanatili nilang walang puntos ang Atlanta sa loob ng 5 minuto. Napigilan ni Kevon Looney ang mga attempts sa ilalim ng ring at ilang beses na nag-turnover ang Hawks. Matapos ang isang steal ni Kuminga, nahanap niya si Hield para sa isang madaling dunk. Ang pag-atake ng Warriors ay nagbigay sa kanila ng 19-point lead sa pagtatapos ng first quarter. Ito lamang ang kinakailangan ng depensa ng Golden State upang i-cruise control ang laro. Bago matapos ang dominanteng first half, nagsimula ang Warriors ng isang 10-0 run mula sa mga turnover ng Hawks. 4 na turnover ang nagawa ng Atlanta sa huling 2 minuto, kabilang ang 2 mula kay Trae Young. Sinubukan ng Warriors na itrap si Young sa pick and roll malapit sa sideline habang si Draymond Green ay mahusay na naglaro ng cat and mouse sa paint. Ang isang strip mula kay Kyle Anderson ay nagresulta sa isang breakaway layup. Sa halftime, may 8 turnovers ang Hawks at nagtala ng 6 out of 14 mula sa free throw line. Parang ibinigay sa kanila ng Warriors ang kanilang pinakamasamang katangian. Ang Hawks ay nagtala lamang ng 30% shooting mula sa field at 26.1% mula sa 3-pointers sa first half. Bagamat inaasahan na magkakaroon ng positibong pagbabago sa second half, hindi ito agad nangyari. Sa isang play, walang bantay kay Gary Payton, kaya't madali niyang nakuha ang isang wide open dunk. Sa isa pang play, hindi agad nakabalik ang Hawks sa depensa, kaya't madali siyang nakapag-alley-oop mula sa pasa ni Steph Curry sa half court. Gayunpaman, nagising din ang Hawks pagkatapos maibaba ang kalamangan sa 31 points. Inayos nila ang kanilang off-ball defense at nagpakita ng iba't ibang defensive schemes laban sa Warriors. Hindi naka-score ang Warriors sa huling 4 na minuto ng ikatlong quarter, dahilan upang mabawasan ang kanilang kalamangan sa kalahati. Sa isang punto, parang natalo at nawalan ng pag-asa ang Hawks, pero pinanatili silang nakasabit ng Warriors. Si Brandon Podziemski na tinanggal ang kanyang protective face mask 8 araw ang nakaraan ay muling nasaktan sa mukha 3 minuto sa fourth quarter at dinala sa trainer's room. Bumalik sina Steph at Green at kasama si Wiggins tinapos nila ang laro. Si Kuminga ay naglaro lamang ng mop-up minutes sa huling 2 minuto. Hindi kailangan ng Warriors si Kuminga upang tapusin ang laro, ngunit mahalaga pa rin ang pagkakaroon ng consistent na papel para sa kanya sa hinaharap. Ang agarang prioridad ng Warriors gayunpaman ay ang patuloy na panalo at ginagawa nila ito ng madalas. Sa mga huling minuto, nangyari rin sa laban na gumawa ng separasyon itong si Stephen Curry na nagdala sa ligtas na sitwasyon para sa Warriors. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? On my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.